Pagkaalis ng ating bida ay sakto ang pagpasok doon ng doktor dahil kailangan niyang pagalingin agad ang dalawa dahil sa banta ng kanilang mga kasama. Hindi naman nito alam ang nangyayari dahil nakita nito na nakatayo na ang dalawa at para bang walang man lang nangyari sa kanila na kahit ano. Pagkatapos noon ay sinabi agad sa kanya ng magkapatid na umpisahan na nito ang mga papeles para makaalis sila doon dahil wala na daw silang sakit. Nung narinig ito ng kanilang mga kasama ay nagmadali agad ang mga ito sa pagpasok sa kwarto ng kanilang mga boss. Narinig ni Lee ang mga ito na nagtatanong kung paano sila gumaling agad pero dahil nakasulat sa kanilang kontrata na bawal nila itong sabihin sa iba ay hindi na lang sila sumagot. Habang masayang naglalakad paalis ng ospital ang ating bida dahil nagkaroon na naman siya ng maraming pera at panibagong customer ay bigla na lang nagring ang kanyang cellphone. Pagsagot nito ay hindi na siya binati ni Robert at mabilis na lang sinabi na kailangan agad nitong bumalik sa kanila dahil papunta na sa kanilang city ang dalawa pang kapatid sa Chen brothers. Dinagdag din nito na narinig niya na inumpisahan na nila Chen Yunping ang paglabas sa ospital at mukhang okay na ang mga ito kaya delikado para kay Lee kung merong makakita sa kanya doon. Pinakalma naman agad ng ating bida ang bata at pinaliwanag ang lahat ng nangyari at sinabing ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi naman makapaniwala ang bata dahil nakalimutan niya na kayang gumalaw ng kanilang leader ng sobrang bilis kaya kahit wala pang ilang minuto ang lumilipas sa kanilang oras ay tapos na pala itong gumawa ng deal sa Chen family. Pinaalala naman sa kanya ni Lee na kailangan itong burahin ang lahat ng surveillance footage sa buong ospital para walang kahit na anong bakas na pumunta siya doon. Mayabang naman itong sinabi sa ating bida na ginagawa na daw niya ito bago pa lang niya sabihin kaya hindi nito kailangang mag-alala. Pagkababa ng telepono ay bigla na lang napasandal sa kanyang inuupuan si Robert dahil medyo napahiya siya sa kanyang master. Mabilis naman itong napaupo dahil bigla na lang nag-alert ang kanyang computer dahil meron daw itong nakitang level 7 talent. Hinanap nito saglit kung nasaang bahagi ito ng mundo at makalipas lang ang ilang sandali ay sinabi ng computer na nasa Amerika daw ito. Nung nakita nito ang itsura ng lalaki at ang pangalan nitong Anthony Greta ay bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Robert. Para makasigurado ay hinak nito ang computer ng matanda sa loob ng kanyang bahay. Nagulat naman ito dahil pagkalabas ng video ay ang unang nakita ni Robert ay nasa lapag si Mr. Greta at mukhang wala na itong malay. Sinubukan niyang buksan ang mic ng kanyang computer para marinig nito ang boses ng bata pero halatang nahihirapan lang ito doon at hindi na talaga makagalaw. Makikita sa mukha ni Robert ang panik pero huminga ito ng malalim at nag-isip ng paraan para matulungan nito ang matanda. Lumipat muna ang ating storya sa dalawang pulis sa Amerika at nagulat ang mga ito dahil nawala ang pinapakinggan nila sa radyo. Nung nakapasok na doon si Robert ay sinabi niya agad sa mga ito na merong nahulog na matanda sa kanyang bahay at sinabi din nito kung saan ang address niya. Sinabi nito na ang kanyang tinutukoy ay si Anthony Greta at kailangan daw nilang bilisin dahil wala itong kasama sa kanyang bahay. Kilala ng dalawang pulis kung sino ang matandang yun kaya kahit hindi sila naniniwala sa sinabi ng bata ay pupuntahan nila ito para makasigurado. Pagdating doon ng dalawang pulis ay agad silang bumaba sa kanilang sasakyan para tignan kung totoo ba ang sinabi sa kanila ng nanghak sa kanila kanina. Pero, bago pa ito makapasok ay meron pang dumating doon na sasakyan ng pulis at sinabi nito sa kanila na meron ding nanghak sa kanilang radyo. Makalipas lang ang ilang minuto ay tumunog ng malakas ang kapaligiran dahil napakaraming sasakyan ng pulis ang nagmamadali para pumunta sa bahay ni Mr. Greta. Pare-parehas ang lahat ng kanilang kwento at sinabing merong batang nanghak sa kanila at sinabi na kailangan agad nilang pumunta sa bahay na yon. Hindi na sila nagsayang pa ng oras kaya pumunta na ang babaeng pulis sa harap ng pinto para kumatok. Dahil walang sumasagot sa kanya ay sinilip niya ang loob at nagulat ito nung nakita niya na meron ngang nahulog doon na matanda. Pagkatapos noon ay nagtulong-tulong na ang lahat ng pulis at makalipas lamang ang ilang sandali ay nalabas na nila ang matanda at nadala na nila ito sa ambulansya. Nakahinga naman na ng mabuti si Robert dahil nakita nito sa kanyang computer na ligtas na si Mr. Greta. Tumayo ito sa kanyang pwesto at sinabi na kailangan agad itong malaman ng kanilang boss. Habang tinitignan ni Lee ang file ng matanda ay nakita nito na 81 years old na si Anthony Greta at ang mga kontribusyon nito sa quantum physics ay hindi basta-basta.
Nakita rin ito na masyado nang malala ang sakit nito sa puso kaya kailangan agad nila itong makita dahil hindi nila sigurado kung gaano pa katagal ang natitira nitong buhay. Habang binababa ang tablet ay sinabi ng ating bida na iyon ang mga uri ng talento na kailangan ng kanilang club. Kaya, kailangan agad nilang pumunta sa Amerika para makausap ang matanda harap-harapan at may aya ito sa Eternal Club. Bigla namang nagsalita si Feng Hao at sinabi na malapit na siguro silang bisitahin ng Chen family at kung wala siya doon ay hindi nila ito kakayaning humarap sa kanila. Hindi naman yun nagustuhan ng ating bida dahil nawala daw ito sa kanyang isipan. Inisip nito na pwede naman niyang utusan si Feng Hao na pumunta sa Amerika pero hindi ito sigurado kung makukumbinsi nito ang isang professor ng quantum physics na sumali sa hindi kilalang club. Pero, bigla na lang itong nakaisip ng paraan kaya tumayo na ito at sinabing pupunta muna siya sa kanilang laboratory. Pagdating doon ay masaya itong sinalubong ni Mr. Tang at sinabing sakto ang kanyang pagpunta dahil meron itong gustong ipakita sa kanya. Sinabi niya na medical molecular virology at immune interaction at pinag-aaralan niya dati pa. At sa proseso daw ng cell fast ion ay nagkaroon ng cell mutation at ang tinawag niya dito ay new variant virus A. Nung nilagay nila ito sa mga daga bago sa mga tao ay napansin nila na lumakas ito lalo, mas bumilis, at mas dumami ang kinakain nila kada araw. Pero, napansin daw nila na hindi ito tinatanggap ng kanilang katawan. Pagkatapos daw ng ilang minutong lakas ay bigla na lang silang manghihina ng unti-unti at bigla na lang din mamamatay. Kaya, sinabi ng matanda sa time merchant na meron itong kailangang hilingin sa kanya. Huminga ito ng malalim at sinabi kay Mr. Lee na kung pwede ay gawan siya nito doon sa lab ng isang time acceleration space. Hindi naman ito alam ng ating bida kaya tinanong nito ang matanda kung ano ang kanyang ibig sabihin. Pinaliwanag sa kanya ni Mr. Tang na ilalagay nila sa loob noon ang mga daga na merong new variant virus A at pabibilisan nila ang oras ng mga ito para malaman agad kung meron bang epekto ang oras dito o wala. Magagamit din daw nila ito para hindi na sila maghihintay pa ng matagal na oras para lamang malaman na hindi gumana ang kanilang ginagawa kaya mapapabilis nito ng sobra ang kanilang trabaho. Inisip naman ni Lee na isa nga talagang grade 10 human si Mr. Tang dahil naisip nito na merong ganong posibilidad ang kanyang kapangyarihan. Kahit siya daw kasi na mismong may-ari ng kapangyarihan na yun ay kahapon lang ito natuklasan at napaganya. Dahil doon ay sinabi ng ating bida sa matanda na gagawin niya ang lahat para gawin ang hinihiling nito sa kanya. Makalipas lamang ang ilang oras ay tinawag na ni Lee ang matanda dahil tapos na daw ang kanyang time-space. Hindi naman makapaniwala doon si Mr. Tang dahil inisip lang naman daw niya yun at hindi nito alam na magagawa talaga ito ng time merchant. Ngumiti lang sa kanya ang ating bida at pinaalala ang kanyang pangako na ibibigay nito sa kanya ang lahat ng kanyang kailangan nung sumali siya sa Eternal Club. Sinabi nito na dahil hindi ito dapat malaman ng kung sino-sino ay nilagay niya ito sa isang secured na lugar sa ilalim ng kanilang headquarters. Ginagamit ng malaking pinto na yun ang eye scanner at ang mata lang daw niya at ng matanda ang nilagay niya doon. Pagkapasok nila ay nakita agad ni Mr. Tang ang time-space sa gitna ng malaking kwarto. Mabilis itong tumakbo papunta doon at sinabi sa time merchant na kailangan agad nila itong subukan. Pagkalagay nila ng daga na merong new variant virus A sa loob ng time-space ay napansin agad ng matanda kung ano ang mga kailangan niyang gawin at baguhin para maging stable ito. Inisip nito na ibang klase talaga ang kanilang leader at dahil sa gamit na iyon ay para na rin siyang tinutulungan ng isang god. Pero, kung iisipin naman daw mabuti, para na rin talagang isang god ang time merchant dahil sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Bigla namang naputol ang iniisip ng matanda nung tinanong sa kanya ni Lee kung meron ba itong kilalang Professor Anthony Greta. Sinabi naman nito na kilala nila ang isa't isa at tinanong kung balak ba niya itong imbitahan sa kanilang club. Sinabi ng ating bida na yun sana ang kanyang plano pero kailangan niya ng isang bagay na magpapatunay ng kanyang abilidad sa mga mata ni Greta. Dahil kilala ni Tang ang professor ay nakangiti nitong sinabi kay Lee na meron siyang ideya at sigurado daw siya na gagana ito. Makalipas lamang ang ilang oras ay pinakita na ni Tang sa ating bida ang dala niyang cancer cells at sinabi na pag meron itong sapat na nutrisyon ay damadami ito ng damadami.
Pero, pinaliwanag nito na hanggang 54 times lang ang dami ng bilang ng normal na cancer cells. Sinabi ng matanda sa kanyang boss na alam na daw siguro nito kung ano ang gagawin doon para makumbinsi nila si Mr. Greta. Naintindihan naman yun agad ng ating bida kaya pinabilis nito ang mga cells sa loob ng crystal container ng 100 times. Isa daw itong magandang regalo at dahil matalino ang professor ay maiintindihan niya agad kung bakit ito importante. Sa kanilang living room, makikita doon na naglalaro ng baraha si Yanyo, Robert, at Feng Hao. Pinakita ng babae ang kanyang baraha at masaya ito dahil siya na naman ang nanalo sa kanilang tatlo. Didikita na sana niya ulit ng sticker ang mukha ng dalawa pero nagulat ang mga ito dahil nagring ang kanilang cellphone para sa Eternal Club. Nung binasa ito ni Robert ay nagtaka ito dahil binigyan sila ng misyon ng Time Merchant gamit ang kanilang application. Nagtaka naman din doon ang dalawa dahil simula pa lang daw sa umpisa ay personal nang binibigay sa kanila ng ating bida ang kanilang mga misyon. Bigla namang dumating doon si Lee at pinaliwanag na binago na kasi niya ang employee assessment system. Sinabi din nito na sa darating nilang misyon, sila lang ang nandoon dahil hindi daw siya sasama. Meron daw siyang kailangang gawin doon sa kanila kaya hindi pwede na siya ang mag-imbita kay Anthony Greta sa Amerika. Kailangan daw nilang kumbinsihin ang isang top-level physicist na isa silang magandang organisasyon at kaya nilang pahabain ang kanyang buhay. Hindi naman na nagdalawang isip pa ang tatlo kaya sinabi nito sa ating bida na makakaasa siya sa kanila. Umupo naman sa harap nila si Lee at sinabi kay Robert na dahil sa kanya ay nakakakuha sila ng mga magagaling na tao kaya kung meron itong gusto ay sabihin lang niya sa ating bida. Medyo nahihiya ito sa kanyang leader pero sinabi niya na kung ayos lang ay manghihingi sana siya ng pera pambili ng parts para sa gagawin niyang simpleng supercomputer. Alam naman ng ating bida na may kamahalan ang mga yon kaya tinanong nito ang bata kung magkano ang kanyang naiisip na presyo. 5 million yuan dapat ang sasabihin nito pero pwede naman daw siyang maghanap ng mga second hand kaya pwede na daw siguro ang 3 million yuan. Natawa naman sa kanya ang ating bida at sinabi na niloloko lang naman niya ito tungkol sa presyo kaya bibigyan siya nito ng 10 million yuan para mabili niya ang mga pinakamagandang parts para doon. Agad naman itong nagtatalon sa tuwa kaya sinabi sa kanya ni Lee na pwede siyang maghanap ng parts sa Amerika para kwalidad ang kanyang makukuha. Bigla namang nagbago ang itsura ni Robert dahil hindi ito mahilig makisalamuha sa mga tao kaya kung ayos lang daw ay hindi siya sasama sa misyong yun. Pwede pa rin naman niya silang kausapin gamit ang teknolohiya kaya makakatulong pa rin naman daw ito sa kanila kahit hindi siya nila kasama. Tinuro nito si Yanyo at sinabing matagal itong nag-aral sa ibang bansa kaya siya daw ang kwalipikado dahil magaling itong mag-English. Hindi naman tumanggi doon ang babae at masaya nitong sinabi sa ating bida na ayos lang naman yun sa kanya. Wala naman daw problema yun kay Lee pero dahil babae ito at hindi masyadong ligtas sa Amerika ay kailanganin daw nito ng makakasama. Pagkasabi doon ng ating bida ay napansin nito na bigla na lang lumihis ng tingin si Feng Hao dahil mukhang wala din itong balak sumama. Tatawagin pa lang dapat siya ni Lee pero bigla na lang itong nagsalita at sinabing hindi siya sanay na merong kasamang babae sa misyon dahil mahihina ito at mahirap kontrolin kaya mas mabuti pa daw na nandoon na lang siya sa tabi ng kanilang leader. Natawa naman doon ang ating bida at sinabing si Yanyo ang magiging leader ng misyong iyon at sasama lang ito sa kanya bilang isang bodyguard. Pinaalala din ito na si Yanyo ang magdidikta ng lahat at ang kanyang mga sasabihin ang masusunod sa buong trip. Dahil doon ay pabiro nitong tinawag na guard si Feng at sinabing wag siya nitong pababayahan kahit anong mangyari. Pagkatapos sabihin sa kanila ni Lee ang lahat ng kailangan nilang gawin at ang mga pwedeng mangyari ay hinatid na nito ang dalawa sa labas ng kanilang headquarters. Maiintindihan daw agad ni Professor Greta ang kanilang gusto pag pinakita nila sa kanya ang dala nilang cancer cell na merong kapangyarihan ng ating bida. Nung nakuha na ng dalawa ang lahat ay sinabi na ng mga ito sa kanilang leader na asahan itong gagawin nila ito ng maayos. Dahil doon ay pinaalis na ni Lee ang dalawa at sinabing mag-iingat sila at hihintayin na lang niya ang maganda nilang balita. Pagdating ng hapon ay merong dumating sa opisina ng ating bida at sinabing dala na nito ang impormasyon ng Chen family na galing kay Robert. Sinabi nito na dumating na sila sa kanilang city at ang una nilang ginawa ay imbestigahan ang lahat ng tungkol sa Eternal Club.
Sinabi ni Lee na matalino ang mga Chen brothers dahil napigilan agad nila ang pagkalat ng balita na na-assassinate ang kanilang mga boss. Tinanong naman agad siya ni Xiao kung gusto ba nito na puntahan niya ang mga Chen para bigyan ng warning dahil sa pag-iimbestiga nito sa kanila. Sinabi naman sa kanya ng time merchant na hindi na muna ito kailangan at mas mabuti kung titignan na muna nila kung ano ang susunod nilang gagawin. Pag nalaman daw nila ang nangyayari at kung sino talaga sila ay pwede nitong kausapin sila ng maayos dahil gusto ni Lee sa mga matatalinong tao. Nung ayos na ang lahat ay sinabi na nito sa kanyang kasama na pwede na muna itong umalis at mag-report na lang ulit pag may bago na silang nalaman. Pagkatapos noon ay tumayo ang ating bida sa harap ng bintana at inisip kung kamusta na kaya ang kanyang mga inutusan sa Amerika. Ang misyong yun ay merong reward na 500 points per person kaya aasahan nito na wala silang magiging problema. Inayos na kasi ng time merchant ang lahat at sinabi na kahit ang mga core members ay kailangang kumita ng points dahil hindi naman daw pwedeng bigyan lang ito ng bigyan ni Lee ng oras. Pagdating sa ospital kung nasaan si Mr. Greta ay sinabi agad sa kanila ni Robert na nasa room 502 ito sa area di dinagdag nito na dahil sa aksidenteng pagbagsak nito ay nagkaroon ito ng internal bleeding kaya kailangan nilang bilisin ang misyon. Mabilis naman nilang nakita ang kwarto at dahil doon ay tumango na ang dalawa sa isa't isa at ang ibig sabihin nito ay mag-uumpisa na sila. Bigla namang nagulat si Feng Hao dahil tinanong siya ng nurse kung sino sila at kung nandoon ba sila para kay Professor Greta. Hindi naman nakasagot doon ang lalaki dahil hindi ito marunong mag-English kaya sinabi lang nito ang isang salitang nalalaman niya at iyon ay thank you. Bigla naman nagsalita si Yanyo ng perfect English at sinabi sa nurse na dati siyang estudyante ni Mr. Greta at nung narinig niya na merong nangyaring masama dito ay pumunta agad sila ng kanyang guard sa Amerika para bisitahin ito. Natuwa naman doon ang babae at sinabi na sobrang sweet naman itong estudyante kaya pinapasok nito agad sa loob si Yanyo. Sinabi ng nurse sa matanda na nandoon daw ang kanyang estudyante na galing pa sa China at bigla na ring umalis. Kahit na meron itong sakit ay hindi pa naman siya makakalimutin kaya alam niya na hindi daw nito naging estudyante ang babae. Kaya, tinanong agad nito kung sino siya at ano ang kailangan nito sa kanya. Hindi naman ito sinagot ni Yanyo dahil tinanong agad nito kung pamilyar ba sa kanya si Mr. Tang Jiaori. Agad naman itong sinabi na kilala niya kung sino yun pero ayon daw sa kanyang narinig ay medyo matagal na nung namatay ito. Nakangiti namang sinabi ni Yanyo sa professor na hindi totoo ang balitang yun at isa lamang itong palusot para sa mga nakakakilala sa kanya. Hindi naman naniwala doon ang matanda dahil paano naman daw yun mangyayari dahil ang alam niya ay 102 years old na si Mr. Tang. Hindi naman daw siya nito pipilitin kung ayaw niyang maniwala pero inabot nito kay Greta ang suot niyang crystal at sinabing regalo ito sa kanya ni Mr. Tang. Kinuha naman niya ito pero tinanong nito kung bakit binigyan siya ni Tang ng isang crystal container na walang laman. Nilabas agad ni Yanyo ang dala niyang telescope at sinabing kahit siya ay mabibigla sa kanyang makikita. Tinignan nito ang nasa loob at nalaman agad na isa itong cancer cell pero napansin din nito na imposible ang nangyayari dahil sobrang bilis nitong dumami. Tinanong nito kung meron ba silang nagawa na bagong culture ang liquid pero sa bilis daw noon ay hindi pa rin talaga ito posible. Sinabi naman sa kanya ng babae na hindi niya maiisip ang ginawa doon dahil hindi magagawa ng physics ang nangyari sa cancer cell na kanyang hawak. Dinagdag pa nito na si Mr. Tang lang ang naghiwalay at naglagay sa lalagyanan ng cancer cell na yun. Pero, ang kanyang boss daw ang dahilan kung bakit ganun ang reaksyon nito at kung bakit ganun ito kabilis dumami. Alam talaga ng matanda na hindi ito pwedeng mangyari kaya tinanong agad nito kung sino sila at anong klase ng tao ang kanilang boss.